Magandang araw at Happy Women's Month sa lahat ng manunood natin dito sa Kapihan with My Sis podcast. Ako si Jet. At ako po si Danica. Happy Women's Month po, Miss Jet. Thank you, Danica. At syempre sa ating mga manonood, Happy Women's Month sa inyo. Alam mo, Danica, ang ating podcast today ay tungkol, of course, sa Women's Month, no? And as usual, inuumpisahan natin to sa isang tanong. Ang tanong natin, ngayong Women's Month, may boses nga, pero may action ba? Alam mo, isa sa mga sinasabi ng mga tao dito sa Pilipinas, Danica, ay dito daw, ang mga Pilipina ay napaka-empowered na. Kasi daw, dahil sa lakas ng boses natin noon, nagdi-demand tayo ng mga batas para sa mga kababaihan, ay nangyari na yan. As a matter of fact, meron tayong tinatawag na Magna Carta of Women, na lahat ng karapatan ng mga babae ay nandoon. As a matter of fact, doon din sa Magna Carta, nakalagay din doon na ang bawat barangay ay dapat magkaroon ng tinatawag na Violence Against Women and Children Desk, na kung ikaw ay babae na nakaka-experience ka ng pang-aabuso, pwede kang pumunta doon at sila ay gagawa ng paraan para mapangalagaan ka at matigil ang pang-abuso. Hindi lang yan, may mga batas pa tayo para sa karapatan ng kababaihan, may batas din tayo, alam mo na, para hindi bastusin ang mga kababaihan. Pero anong tingin mo, Danica? Sa totoo lang po, Miss Jet, duda ko dyan. Kasi kahit may mga batas, may nangyayari pa rin mga kabastusan. Yun nga pong isang congressman, ang lakas ng loob na magsabi ng kabastusan laban sa isang artista. Paano pa kaya sa mga mas maliliit na komunidad? Naku, mas lalong nangyayari po ito. Ito po talaga na kahit may batas, walang aksyon. Kahit nga may boses, wala talagang totoong aksyon. Yan nga eh. Kaya't bagay na bagay ang mensahe sa atin ni Manay Laila de Lima sa kanyang Manay Laila's Corner. Pero bago yan, magkape tayo at mas mahusay pag nanunood at nagkakape, di ba? Sige po. At habang nagkakape po tayo, panoorin na po natin ang mensahe ni Manay Laila. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Laila de Lima at welcome sa Manay Laila's Corner dito sa Kapihan with My Sis. Ngayong Women's Month, iniisip ko ang lahat ng babaeng kasama natin ngayon. Mga nanay na nag-aalaga at nagbabudget, mga anak na babae na may natatayog na pangarap, mga housewife na halos walang pahinga sa gawaing bahay, mga ate at bunso na tahimik na sumasalo sa problema ng pamilya, mga manggagawa, caregivers, teachers, nurses, OFWs at napakarami pang iba. For some people, Women's Month looks like posters, bouquets, or hashtags. Pero para sa atin, lalo na sa mga babae sa loob ng bahay, sa palengke, sa kanto, sa opisina, may bigat at may lalim ang araw na ito. Kapag nanay ka, ang Women's Month ay tanong, may oras pa ba ako para sa sarili ko, sa kalusugan ko, sa mga pangarap ko? Kung araw-araw inuuna ko ang anak, asawa, magulang at tahanan? Kapag anak na babae ka, ang Women's Month ay tanong, ligtas ba akong umuwi sa gabi? Ligtas ba ako online? Ligtas ba ang boses ko sa klase, sa trabaho, sa mismong pamilya? Kapag housewife ka, ang Women's Month ay tanong, kailan kikilalanin bilang tunay na trabaho ang pag-aalaga, pagluluto, paglalaba, pag-aasikaso sa lahat? Trabahong walang payroll pero puno ang maghapon. Kaya mahalaga ang Women's Month. It is a reminder that the lives of women are not a footnote to the story of our society. They are at the center of it. Kung walang kababaihan, babagsak ang maraming tahanan, komunidad at institusyon. Bilang mambabatas at dati ring kalihim ng hustisya, nakita ko kung paano nagbabago ang buhay ng mga babae
kapag seryoso ang mga institusyon sa usapin ng karapatan. Kapag may malinaw na batas laban sa karahasan. Kapag may serbisyong pangkalusugan na abot kaya. Kapag pantay ang pagtingin sa trabaho ng babae at lalaki. Kapag may tulong para sa solo parents at caregivers. Kapag pinapakinggan ang mga kwento at pag-apela ng kababaihan. Women's Month is about inspiration, yes. Pero kasama rin dito ang budget, policy, at mga desisyon sa mesa ng kapangyarihan. Ang tanong, kasama ba talaga ang kababaihan sa plano? Nakikita ba sila sa mga numero, sa reports, sa agenda? O nakakasa pa rin tayo sa sipag at sakripisyo nila habang kulang ang suporta na binibigay sa kanila? Kaya ngayong Women's Month, may imbitasyon akong iiwan sa inyo. Sa bawat usapan sa bahay, sa opisina, sa parokya, sa barangay, subukan nating itanong, naririnig ba ang boses ng mga babae? Sa pagbuo ng family budget, anong kailangan ni nanay? May pondo ba para sa kalusugan niya? Para sa pahinga niya? Sa pagdidisiplina at pag-aalaga sa mga bata, ano ang pangarap ni ate, ni bunso? May espasyo ba para sa boses nila? Sa plano sa komunidad, saan ligtas maglakad ang mga babae? Saan sila pwedeng lumapit kung inaabuso sila o inaapi? At para sa lahat ng kababaihang nanonood at nakikinig ngayon, sa mga nanay na pagod, sa mga anak ng babae na kinakabahan sa kinabukasan, sa mga housewife na araw-araw nag-aalaga, sa mga ate at bunso na laging inaasahan, gusto kong sabihin, mahalaga ang ginagawa ninyo. You deserve rest, you deserve protection, you deserve real opportunities and the chance to pursue your own dreams. Women's Day reminds us that you are never alone. Maraming babae at maraming kaalyado ang handang makinig, tumayo at kumilos kasama ninyo para sa mas makatarungang mundo, para sa mga anak natin, para sa pamilya, para sa bayan. Maraming salamat at isang makabuluhang Women's Month sa ating lahat. Ako po si Laila de Lima at ito ang Manay Laila's Corner para sa Kapihan with my sis. Thank you. Nakakaiyak po yung mensahe ni Manay Laila. Kasi totoo naman po na lahat ng babae ay may dalang pasanin. Nasanay na tayo na unahin yung iba bago yung sarili natin. Totoo yan, totoo yan. Pero doon sa sinabi ni Ma'am Laila, merong isa sa akin na napaka-memorable, no, na sinabi niya. Ito yung bigla niyang tinanong, kung nanay ka, may oras ka pa ba sa sarili mo? Okay ba panoorin ulit natin, Danica? Sige po. Okay. Kapag nanay ka, ang Women's Month ay tanong, may oras pa ba ako para sa sarili ko, sa kalusugan ko, sa mga pangarap ko? Kung araw-araw inuuna ko ang anak, asawa, magulang at tahanan? Totoo po yan. Kasi nakikita ko rin po yan sa mama ko na kahit pagod na siya, tuloy pa rin. Kahit nga may sakit na po siya, kikilos pa rin po siya, asikasuhin pa rin po kami. Kaya totoo po talaga na yung pagiging nanay, wala po talagang pause yan. Mm-mm. Ay, oo. Siyempre, nanay din ako, no? Parang, ang nakasanayan natin paglaki, pag nanay ka, di ba, ikaw ang huli sa lahat, no? Sa inuuna mo lagi ang iyong pamilya, ang mga anak, ang asawa, ikaw yung huli. As a matter of fact, siguro naririnig mo, Danica, yung mga bali-balita or mga kwento-kwento na lalong-lalo na daw sa mga probinsya, sa mga rural areas, na limitado ang pagkain. Kaya't ang gagawin ng nanay, ang unang pakakainin ng asawa dahil nagtatrabaho, no, sa bukid. Ang pangalawang kakain ay mga anak. At kung may matira, ha,
Kung may matira, yung nanay ang Mm. kakain. So kung walang matira, wala. 'Di ba? Kaya marami tayong naririnig na nagkakasakit ang mga ina. Pero sabi mo nga kanina, maski may sakit, tuloy Kikilos pa pa rin. din. Opo. Oo. At saka, alam mo, Danica, yung nanay, siya rin lahat nag-iisip, di ba? Mula sa budget, sa pag-aaral ng mga anak, saan titira, ano ang gagawin. Kaya naisip ko kahapon na tanungin yung isa nating kasama dito sa ating production team, si Nudge. Tinanong ko siya, sa dami ng priorities mo, Nudge, ano ang tatlong pinaka-importante para sa'yo? Siguro hindi naman ako nagtaka no, sa kanyang choices. Ang kanyang mga choices, sabi niya, number one, edukasyon ang kanyang mga anak. Para sa kanya, napaka-importante yan. Pangalawa, trabaho. Kasi sabi niya, pag walang trabaho, anong itutustos mo sa gastos ng mga bata? At pangatlo lang, ang kalusugan. Dun sa discussion namin, wala siyang binanggit tungkol sa kanyang sarili. Diba? So, alam mo nung araw, parang joke namin na pag nag-asawa ka at naging ka ng nanay, yung middle name mo nagbabago. Imbis na kagaya ko, middle name ko, Cristobal, hindi na, nagiging ng martir. 'Di ba? Mm. Ganyan na ganyan din po kasi yung mama ko, kaya nakaka-relate din po kasi pinaalala niya po kaming lahat. Pero sa lahat ng pag-aalala niya po, ni isa po, wala siyang nabanggit na pag-aalala para sa sarili niya. Kaya totoo po talaga na ang mga nanay, martir po talaga, uunahin ng iba kaysa sa sarili, lalo na yung mga anak nila. Talagang uunahin po nila yan. Agree din po ako doon sa sinabi ni Manay Laila tungkol sa mga kabataang babae. Kasi ako po bilang babae, napapatanong at napapaisip rin po ako na ligtas ba talaga ako? Kapag anak na babae ka, ang Women's Month ay tanong, ligtas ba akong umuwi sa gabi? Ligtas ba ako online? Ligtas ba ang boses ko sa klase, sa trabaho, sa mismong pamilya? Ganyan ba ang feeling mo, Danica, pag umalis ka at papauwi ka ng bahay or kung nasa eskwelahan ka or mismong nasa loob ka na ng tahanan mo? Sa totoo lang po, napapaisip rin po ako na ligtas ba talaga ako umuwi sa gabi? Ligtas ba talaga ako sa labas? Kasi ako po mismo nakaranas po ako ng pambabastos o makatcall sa labas. Nung isang araw po na umuwi po ako isang gabi galing school, natatakot po ako kasi mag-isa lang po ako, tas madilim yung daan, tas may nakasalubong po ako na hindi lang isa, 3 lalaki pa po sila. Oh my God. Talagang nakakatakot po. Ang nasa isip ko na lang po talaga nun, maglakad ng mabilis, Mhm. tapos magdadasal na lang ako na sana ligtas akong makauwi. Mhm. Doon ko po talaga naramdaman na nakakatakot. Kahit wala kang ginawang masama, nakakatakot po talaga. Kaya nga po totoo yung kung may batas, may boses, pero bakit feeling ng mga babae hindi pa rin sila ligtas? Kaya nga dapat meron talagang totoong aksyon. Oo, totoo yan. At saka yung sinasabi mo, pag-uwi mo, natatakot ka, may nangyari sa'yo, may sumunod sa'yo. Ang parang niisip ko lang, bakit kaya hindi lagyan ng mga ilaw man lang na Opo. malalakas ang ating mga daan, di ba? Parang, para bang kulang. Yun Opo. nga, tama yung sinabi mo, no? May Po- batas nga, pero wala namang aksyon Opo. tungkol dun sa batas na yan, no? Alam mo, Danica, isa pa rin sa pinakamagagandang sinabi ni Manay Daida, no, sa kanyang mensahe, yung kanyang tinanong na, o sige, may boses nga ang kababaihan, no, may mga batas nga, no, mga ganyan. Pero tayo ba, ang mga kababaihan ba, ay may kasama sa mga plano? Plano sa barangay, plano sa LGU, plano sa national government? Pakinggan natin. Kaya ngayong Women's Month, may imbitasyon akong iiwan sa inyo. Sa bawat usapan sa bahay, sa opisina, sa parokya, sa barangay, subukan nating itanong, naririnig ba ang boses ng mga babae? Sa pagbuo ng family budget, anong kailangan ni nanay? May pondo ba para sa kalusugan niya? Para sa pahinga niya? Sa pagdidisiplina at pag-aalaga sa mga bata, ano ang pangarap ni ate, ni bunso? May espasyo ba para sa boses nila? Sa plano sa komunidad, saan ligtas maglakad ang mga babae? Saan sila pwedeng lumapit kung inaabuso sila o inaapi? At para sa lahat ng kababaihang nanonood at nakikinig ngayon,
sa mga nanay na pagod, sa mga anak na babae na kinakabahan sa kinabukasan, sa mga housewife na araw-araw nag-aalaga, sa mga ate at bunso na laging inaasahan. Gusto kong sabihin, mahalaga ang ginagawa ninyo. You deserve rest. You deserve protection. You deserve real opportunities and the chance to pursue your own dreams. So sa ating diskusyon, no, at saka sa mga napanood nating mensahe ni Manay Laila, dapat nang sagutin natin yung ating tanong, no, sa umpisa. May boses nga, pero may action ba? Ano tingin mo? Para sa akin, Miss Jet, wala po talagang totoong aksyon. Kasi marami pa rin mga babae ang nakakaranas ng pangbabastos, pang-aabuso. May mga paglagay ng mga street lights, hindi nila magawa. CCTV, wala din. Kaya para sa akin, wala talagang totoong aksyon. Oo, kulang pa, no? Tama, ang gaganda ng mga batas natin, pero yan ba ay nai-implement ng gusto? Kaya siguro tawagan natin ang ating kapwa mga kababaihan. At hindi lang kababaihan, lahat ng nagmamahal sa mga kababaihan na dapat lakasan pa natin ang ating boses, mag-demand pa rin tayo na sa mga magagandang batas na to, dapat ay ipatupad. Ipatupad ng gusto. Hindi lang sa urban areas, hindi lang sa rural, basta lahat na kasama ang mga babae, dapat ipatupad nila ang batas ng tama. Napaka-inspirational ng ating discussion ngayon, lalong-lalo na ang mensahe ni Manay Laila de Lima. Maraming salamat, Manay Laila, no? At maraming salamat sa mga nanonood ng ating podcast ngayon, sa inyong pagsubaybay dito sa ating Kapihan with My Sis podcast. Danica? Muli, maraming salamat po sa inyong panonood dito sa aming podcast at Happy Women's Month po sa inyong lahat. Hanggang sa susunod na Kapihan with My Sis. Thank you.